So mga sangkay, alamin po natin ang report. Pandaigdigang balita po tayo ngayon dahil mukhang nagkakagulo daw po ang mga magkakakamping mga bansa doon sa West. Hello, what's up guys? This is me, I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? So ito pag-usapan po natin mga sangkay itong matinding balita, no? Na mukhang mayroon pong gulo na nagaganap ngayon mga sangkay doon sa West. Ito po ay mga bansa, mga sangkay sa Europe, papuntang Amerika, mga sangkay, kung saan nagkakaroon daw po ng pagtatalo-talo at pagdududa ngayon. Naku po, ito lang pa naman ang inaabangan mga sangkay ng Russia, ang mabuhag ang NATO. Pag-uusapan po natin yan, but bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Okay? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Ngayon din, gawin nyo po mga sangkay, sabay-sabay. I-click nyo po yung subscribe, then i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ngayon, ito nga mga sangkay, no? Very interesting itong nangyayari. Kasi, ayon po dito sa balita, kasi mula po nung umupo si Donald Trump, nagkaroon po ng mga matitinding salita, mga sangkay. Kahit po yung pagsuporta sa Ukraine, inuurong na po ng Amerika, mga sangkay, at ayaw na po nilang mangialam sa iba pang mga bansa na nahumaharap sa sigalot. Maliban po sa Pilipinas. Okay? Ngayon, alamin po natin anong gulo ang nangyayari sa kanila. Sinabi ni Donald Trump na nag-aalinlangan ito sa kakayanan ng North Atlantic Treaty Organization na NATO na tutulungan ng Estados Unidos kapag sila'y inatake. Are you thinking about making any changes to NATO where a NATO country gets... Okay, ang tanong kasi dito mga sangkay, kung tutulungan pa sila ng NATO, just in case, so mayroon pong pag-atake ang gawin ang China. Ako mga sangkay, in my own opinion kasi, hindi po ako kumbinsido na aatake yung China eh. Kasi ang China po mga sangkay, isa pong malagong bansa. No, kapag ginawa nila yan, talo po sila dyan eh. Alam naman po natin, ang Amerika, yan lamang po ang kinabubuhay po nila yan, mga sangkay, yung gera. Kaya pag ginawa po yan ng China, yung ekonomiya po nila, yung mga struktura nila ngayon ng mga advance, masisira po lahat ng yan, mga sangkay. Wala pong mananalo dyan. Ang mangyayari, pare-parehas po talo. So, I don't think, mga sangkay, nagagawin niya ng China. Pero, just in case, may gagawa po ng pag-atake, China or Russia, tutulong ba ang NATO sa Amerika? attack, but they're not paying enough dues, so the United States doesn't defend them? Well, I've said that to them. I said, if you're not going to pay, we're not going to defend. I said that 7 years ago. And because of that, they paid hundreds of billions of dollars. I said, if you're not going to pay your bills, we're not going to defend you. And it also went for the attack. But if they got attacked, they said, well, does that mean you won't defend us? I said, are you current or are you delinquent? They said, if we were delinquent, would you? I said, nope, I would not. And because of that, as you know, hundreds of billions of dollars came into NATO. You wouldn't have NATO right now if I weren't there. And your previous Secretary General has said that. He said he's never seen anything like it. When I came to NATO, when I first had my first meeting, I noticed that people weren't paying their bills at all. So mga sangkay, mapapansin po natin dito na nagkakaroon na po ng iringan itong bansang Amerika at mga bansa sa Europe. Maging ang Canada, mga sangkay, nakaraan lamang, di ba? Nagpataw po ng mataas na taripa sa mga produkto galing po sa bansang Amerika. Ganon din po ang ginawa ng Amerika. Kaya nga lang mga sangkay, ang pagkakaalam ko, dinilay muna. Pati po yung sa Mexico. So magulo po sila ngayon, mga sangkay. Nagkakagulo po ang mga malalaking bansa, mga mayayamang bansa ngayon. So anong nangyayari mga sangkay? Mukhang naninilikado po yung mga magkakaalyadong ito eh. Aba, syempre, ang makikinabang po niyan, mga sangkay, syempre, sino pa ba? China at saka Russia. Kasi pag nagkakagulo sila, nagkakaroon po ng advantage o nagkakaroon po ng malaking posisyon ang bansang Russia at China. Lalong-lalo na po pagdating po sa mga produkto. Eh ngayon mga sangkay, progresibo po talaga yung China eh.
Ito hindi po natin pinag-uusapan yung West Philippine Sea. Of course, atin ang West Philippine Sea. Alam nyo po yung paninindigan po natin yan. Pero i-real talk lamang po natin na itong West, mga sangkay, kung ganyan po sila kagulo, mahihirapan po sila kalabanin itong mga malalakas na bansa tulad ng China at Russia. And I said I should wait till my second meeting, and I did. And I brought that up. And I said, if you don't pay your bills, we're not going to participate. We're not going to protect you. Sabi po ni Trump, kung hindi kayo magbabayad sa amin, hindi namin kayo poprotektahan, hindi kami tutulong sa inyo. Kung sakali may mga pag-atake sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Parang gano'n. And when I said that, as soon as I said that, it was amazing how the money came in. The money came in, and now they have money. But Parang sinasabi po niya dito na naabuso kasi ang Amerika ng NATO. Hingi lang sila ng hingi ng tulong sa Amerika. Wala pong bumabalik sa Amerika, mga sangkay. even now, it's not enough. It's really not enough. They should be paying more. Dagdag pa rito ay sinabi rin ni Trump na pinag-iisipan niya kung itutuloy niya ang kasunduan ng Estados Unidos sa NATO. Anya kung hindi raw magiging patas ang kontribusyon ng lahat ng bansa sa naturang organisasyon, ay mas mabuti na lang kung humiwalay ang Estados Unidos o mabuwag ang naturang koalisyon. Nako po, ayan na nga po ang mangyayari, mga sangkay. Mukhang nanganganib. Mukhang nanganganib na mabuwag, mga sangkay. Paano na lang yan kapag ka nabuwag? Diba? Paano na lang ang NATO? Ayan o, mga sangkay. Pinag-iisipan niya kung aalis na po sila sa NATO. Naku po. Ano yun? May ikipagkakampihan na po si Trump sa Russia at China. Alis na lamang daw po siya doon. O di kaya, mga sangkay, buwagin na lang yung NATO. Ayon sa mga eksperto ay malaki itong policy shift para kay Trump. Nasa unang araw ng kanyang termino ay sinabi na matibay ang relasyon nito sa naturang defense coalition. Na-question din ang katatagan ng Estados Unidos sa kanyang NATO commitment matapos sabihin ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na hindi kakayanin ng Estados Unidos ang pagpapadala ng peacekeeping force sa Ukraine ng pangmatagalan. At sinabi niyang ang posisyon ng Estados Unidos ay hindi para kalabanin ng Russia kundi ang pakikiisa rito. Tinitignan ng iba ang pag-usbong ng relasyon nito kay Russian President Vladimir Putin at sa Soviet state bilang potensyal na nagkumbinsi kay Trump ukol sa importansya ng NATO sa kinabukasan ng Estados Unidos. Nabuo ang North Atlantic Treaty Organization o NATO taong 1949, panahon ng Cold War upang tapatan ang lumalakas na impluensya ng United Soviet States of Russia o USSR. President Trump, on Peter's question, are you going to make that policy, U.S. policy, that the U.S. wouldn't defend NATO Grabe, no? countries that don't pay? I think their it's fair common sense, right? If they don't pay, I'm not going to defend them. No, I'm not. Hindi sila magbabayad, hindi namin sila didepensahan. So, ibang-iba po itong mga sangkay dito sa Asia. Kasi sa Asia, sinisafety po tayo ni Trump eh. Doon sa bandang West, yun po yung mga malalapit na mga bansa sa kanila, mga sangkay. Kasi ang feeling po nila dito, para po silang ginagatasan lamang po ng NATO. Ng mga bansa. Sila ang may pinakamalaking ambag. Tapos yung ibang bansa, ang liliit lamang daw po ng ambag, mga sangkay. Ang good thing lang, kasi ang Pilipinas, sinafety po tayo ni Donald Trump eh. 'Di ba? Hindi po tayo mga sangkay inipit. Actually, kahit po yung military aid ng bansang Amerika, pinapanatili po sa Pilipinas. Got to defend him. I got into a lot of heat when I said that. You said, "Oh, he's violating NATO." And you know, the biggest problem I have with NATO, I really, I mean, I know the guys very well. They're friends of mine. But if the United States was in trouble and we called them, we said, "We got a problem, France. We got a problem." A couple of others I won't mention. Do you think they're going to come and protect us? Nagdududa po pala siya, mga sangkay. So ngayon, nagdududa silang lahat kung kaya ba nilang protektahan ng isa't isa. Nako po, ito na ang mukhang dito na po masisira ang NATO. They're supposed to. I'm not so sure. Well, kayo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Ano itong gulo na nangyayari ngayon doon po sa West? Ito ba ay magandang, kumbaga, maganda ba ang maidudulot nito sa bansang Amerika?
o ang makikinabang nito ang China at Russia? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Dito nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Alright? So, ang gawin niyo lamang po i-subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.